Ayun na. Nakain na. Oh. Oh, 'di ba? Oh, 'di ba? Okay, so all right. Dito na naman tayo. So ito nga, nailagay na natin dito sa talagang pagpupwestuhan natin. Ito po yung dalawang brooding pen na binili natin dito sa previous vlog ko. Dito natin sila ilalagay sa dating free range area ng ating mga baboy. Yan, so ito dalawa. Dito natin ibubrood yung ating mga itik. Yan, ngayon ayusin pa natin to. Lalagyan ko ng screen yung pinaka flooring para hindi masilat yung itik kasi masyado pa sila maliliit. Yan. So yan ang gagawin natin guys. Pero ito papakita ko muna sa inyo. Ayan guys, so ito yung magiging area nila. Ayan. Ito yung dating alpasa ng ating mga native pigs. Ayan. Ikutin lang natin. Ikot ko lang kayo ng konti. Ayan. Nakasarado na po yan dahil nga dati na po itong alpasa ng ating mga baboy. So dito natin, itong gagamitin natin para sa ating mga itik. Yan, ito po. Yan sila. Yan. So isa lang muna gagamitin ko. Kaya ito, bumili tayo ng screen. Yan. So pang isa lang to, para sa isa lang. Kasi yung isa hindi naman na kailangan. Gawa nung pag pinaghiwalay natin sila, ay malalaki na sila. So kaya na nila ito. Yan, kaya na nila yung sahig na yan. Pagka the time na hinati natin sila. Pero sa ngayon, ito muna ang gagamitin natin para sa kanilang lahat. Itong isa na to. So ito po yung lalatagan natin ng screen, yung sahig. Yan, lalatagan natin ng screen yung sahig na yan. And papalibutan natin ng sako. Yan, oh. Papalibutan na natin ng sako guys yung mga dingding. Ito. Yan, yung mga dingding ay papalibutan natin ng sako yung paikot. And then sa ibabaw ay mayroon akong tarpaulin dyan na pangtakip. Yan ang pinakabubong nila. Pero meron na siyang lilim ng mangga. Pero pag umuulan ay yung tarpaulin ay ang magsisilbing panangga nila sa basa. Ayan. So yan po ang magiging itsura ng ating brooding cage. Yan. Ngayon guys, ito hindi lang naman po ito pang itik. Ito guys ay magagamit pa natin sa mga manok. Kaya, so continuous po ang gamit niyan. Hindi lamang po pang itik, pang manok pa. Ayan. And then syempre yung ating mga Muscovy duck. Pagka yan po ay nagsi-itlugan at nagsipisaan po ng mga anak, ay ito rin po ang brooding pen na gagamitin natin sa kanila. So ito pong brooding pen na to ay malaki po ang magiging gamit niyan para sa ating mini farm. Yan. Noon po sa mga hindi nakapanood, ito po ay binili lang natin sa mga gumagawa ng kubo. Ayan, 1,400 po ang isa. Yan, so lahat-lahat na yon sa kanila na, materials, labor, lahat. 1,400 lang ang binayaran natin bawat isa. So para sa akin ay matipid na yon. Kaysa mag-hire pa tayo ng karpintero at mabibili pa tayo ng materials. And then hindi naman po pulido ang pagkakagawa. Ayan. So ito po ay maayos ang pagkakagawa. Gawa ng yan po ang kanilang forte. Kumbaga, yan ang forte nila dahil sanay po silang gumawa ng mga kawayan ang materyales. Ayan, so guys, umpisahan ko na. Pa-flooringan ko muna ng yun, oh, yung plastic tawag dyan, plastic screen, chicken screen.
And then kokoberan natin ng sako bago natin ilipat yung mga itik natin. Ililipat na natin sila ngayon. Yan. Ayan na guys, nalagyan na natin ng screen yung buong flooring. Ayan, and then meron pang pasobra sa gilid. Yan, for added protection. Yan, added protection yan guys. O, diba? Ang ganda niya sa dulo. Naka-overlap din sa dulo. And ito yung kabilang side. Ayan. Yan, overlap din po. Diba? Ayos. So protected na sila. So pagka malaki na sila, pag yung time na hahatiin na natin sila, ay tatanggalin na natin yung screen na yan. And then itatabi natin para sa susunod na broodingan naman. Yan. May nagsasabi po, sana screen na lang ang pinagawa ko. Guys, mas magastos po kasi yung screen. Ito nga pong screen na to, itong inilapat natin na to, ay 120 per yard po yan. Bali 3 yarda po ito. 360 na yan. Yung ganyan kapiraso lang. O, paano kung magpapagawa po tayo ng isang ganito? May kahoy pa yan, may mga sidings pa yan, may top pa yan, o may pintuan pa yan. So mas malaki po ang magagastos. Kaya kawayan po ang ating ipinagawa lang. And then, yun nga po, hindi na tayo nagbayad ng labor, binili lang natin. And maganda po yung pagkakagawa ng kawayan. And then ito po ay multi-purpose po. So hindi lamang po pang sisiw, po pwede rin po tayo maglagay dito ng mga malalaki na, mga 2 months, 3 months old na. Pwede rin po siyang gawing kulungan. Kaya po, mas prefer ko po ang kawayan. Yan. And then, pagka sisiw nga po ilalagay, ay lalatagan lang natin ng ganitong screen para protektado sila at hindi sila masilat. So, yun po ang purpose nun. And syempre, nagtitipid tayo. Walang budget Ayan. Ayan po. Ngayon, ang gagawin naman natin ay lalatagan natin sa gilid ng sako. Papalibutan na natin ng sako para hindi sila ginawin sa malamig na gabi. Ayan, so yan, latag naman tayo ng sako ngayon sa magkabilang gilid para mailagay na natin, mailipat na natin ating mga itik ducklings. Ayan na guys, natapos na natin. Ayan, so ito yung ibububog natin, tarpaulin na nahingi ko sa kapitbahay ko. Ayan, and then sako sa lahat ng gilid ay may sako yan. Ayan. Ha? And then itong tarpaulin ay lalagyan natin pabigat siya mamaya. Pabigat kasi nga sa taas ang pintuan natin, so ditanggal siya. Ayan, so balot na balot guys. So ready na nating ilipat yung ating mga itik. Ayan. Kukunin ko na sa bahay at dadali na natin dito. Yan. Ito sila. Baka madali ako, baka mamatayan na naman eh.
Kasi ito pala guys, pagka naiipit, madaling mamatay. Yan ang po napansin ko sa itik ducklings. Mahina sila sa ipitan. Ito nga pala guys ay 93 pieces na lang. Out of 117 ducklings, 93 na lang ang natira, 93 pieces. Ang daming namatay. Yun nga, pagka nadadaganan sila, kunyari natutulog sila or giniginaw, nagkukumpulan, yung nasa ilalim sigurado patay yun. Yun ang napansin ko sa kanila. Ayan. Yun sila. Wala namatay guys. Okay, so alright, yung ginawa natin, oh. Oh, sakto. Sakto. At least yung dumi nila ay makalulusot pa rin. Makalulusot pa rin sa ganyan kaysa yung mas maliit. Ang unang plano ko yung mas maliit na screen, kaya lang mapopondo ang ipot nila. Pero at least yan ay malulusot yan, lulusot. And walis-walis lang pagka may natira sa ibabaw ay bababa naman yan. Ayan. So, ayan guys, so yan ang magiging itsura ng kanilang brooder. Ayan. And sa ilalim po ay manginginain yung mga Muscovy duck natin ng kanilang mga natatapon. Na sila, o ayun na, nakain na. Di ba? Di ba? Okay, so alright. Yan, kaya lang napansin ko guys, doon sa nakuha ko, maraming maliliit. Yung maliliit po ang namamatay. Yan yung mga ganyan Yan yung mga ganito. Ganito. Yan, ito po yung mga madaling mamatay. Pag ito nadaganan na mga kasama niya sa pagkukumpulan, namamatay, lalo na kung basa sila. Ayan. Pero hopefully ito ay maging maayos na kasi hindi na sila mababasa kasi yung tubig ay lusot-lusutan na po sa babayan. Pagka kahit sila ay magtampisaw dito ng konti, hindi na babasa yung karton kasi sa bahay karton yung kanilalagyan nila, so nababasa guys, permis na basa yun. Pagka nababasa sila, giniginaw, and then magkukumpulan, ayun, namamatay po yung nasa ilalim, nadadaganan. Pero hopefully ito yung maging maayos na. Yan, okay naman. Yan, sarado naman sila and protektado naman sila dito, hindi naman sila mapapasok ng daga na malaki. Pusa, wala, hindi makapasok yan dyan guys. Ahas, mahirapan din ahas dyan kasi alanganin yung butas. Mahirapan din ahas dyan. So hopefully ay maging maayos. Pahina na naman yung mukhang mababawasan pa yung 93 pieces natin guys. Yan. Pero hopefully ay ako 80 man lang guys matira. 80 man lang. Ayan, yun nga lang, hindi pa natin sigurado kung talagang 100 yung babae dito. Yan, kasi nga marami pong nagko-comments na baka nga na-scam tayo at marami pong nang-i-scam ngayon sa online pagdating po sa mga itik ducklings. Ayan, kung tayo po ay na-scam o naloko, well, hindi naman po sa akin ang balik nun guys, sa kanila. So at least ay naging malinaw po ang aking transaction sa kanila. Ilang beses ko pong nilinaw na yung 100 pieces ba ay babae. So sabi naman nila ay babae daw, and then 20 pieces po yung lalaki na pasobra. Kaya lang 18 pieces nga lang yung naging pasobra dun nga sa previous vlog ko. Pero yun nga pinanghahawakan ko, yung honesty na lang nila. Ngayon kung hindi totoo yung sinabi nila, bahala na si Lord sa kanila. Yun naman po ang take ko dyan. Ayan. Anyway, kung lalaki naman po ito, mabebenta pa naman siguro natin sa mga nagpiprito ng itik, kinulob na itik. Yan, pero think positive guys. Nag-try ako mag gender check yung sa puwet ba, sa puwet. Sabi kasi sa YouTube, yung may lawit daw, yung may lumalabas na parang lawit ay lalaki, and then yung parang butas lang ay babae. So nag-try ako ng 3, wala akong makita ng lawit. Wala akong makita lumalabas na lawit. So I assume na babae yon. Pero hindi pa sigurado kasi hindi naman ako talaga marunong mag-gender. Pero palakihin lang natin konti guys. Palakihin lang natin konti, and then magge-gender tayo, bibidyohan ko yon para malaman natin kung tayo ba ay na-scam o hindi.
Well, kung na-scam tayo, wala naman tayong magagawa. Sa kanila naman yun eh. Sa kanilang balik nun. Yan, okay, so alright. O, diba? Yung nga lang, dami namatay, oh. Pero at least guys, ay nalaman ko kung paano talaga i-handle yung mga ganitong kaliliit na ducklings. Nalaman ko guys, personal experience, para sa akin mas mainam pong training. Yung personal experience, first hand ay naranasan mo kung bakit namamatay yung mga ducklings mo. Para sa mga susunod, ay alam mo na ang iyong gagawin. Yan, yun naman po ang positive, isang magandang pangyayari doon sa pagkakabili din natin ng itik ducklings. And nalaman natin kung paano sila i-handle talaga. Ayan. Kasi nga, first time tayo rito sa itik. Inaaral pa natin. Maganda na rin yung maranasan natin kung paano talaga namamatay yung mga ducklings. Para talagang personal experience. That is the best training you can get. Sabi nga, di ba? Ayan. Okay, 93 pieces. Sana ay wag na mabawasan ng malaki. Pero sigurado guys, ay mababawas pa dyan eh. Dami maliliit eh. Ito, ang liit. Liit na ito. Pero kumakain. Kaya yung vitamins Beat Pro, hindi ko winawala yan. Talagang straight sila, naka Beat Pro sila. So ngayon po ay Monday, January 22. Nabili natin to last Sunday. So nakaka 1 week na sila sa akin. 1 week na. Ayan. So far ay okay naman. Nakita nyo naman, masisigla ang karamihan. And sana itong kulungan na to ay maging maayos na. Yan, kasi sa karton nga ay masikip. And then laging nababasa. Kasi nga, ano sila eh, ducks kasi yan eh. Mahilig sila magtampisaw sa tubig eh. Ano? Then pagka nabasa, giniginaw. Then nagsisiksikan, doon namamatay. Lipat na natin. Successful ang ating pagta-transfer sa ating mga itik ducklings. And sana ay maging maayos ang pagpapalaki natin sa kanila. Ayan. Ayan, muli po ako nagpapasalamat kila Ma'am Gina Owen Mitchell and kay Sir Victor and Ma'am Maricon Legaspi. Pati na rin po kay Jean Briones Legaspi. Maraming salamat po. Sila po yung recently na nagpaabot po ng tulong sa akin na naging daan po para po maumpisahan po natin itong project na ito. So, yan. Again, maraming salamat po. Bahala na po si Lord sa inyong kabutihan. Yan, maraming salamat po. Yan guys, sana po nag-enjoy kayo. Dito na lang natin tatapusin. And update po kayo next time. Medyo palalakihin lang po natin sila para po ma-gender natin kung talaga bang mas maraming babae kaysa sa lalaki. Yan, i-update ko po kayo. Bibidyoan po natin yon. Ayan, so muli, maraming salamat po sa mga solid ka-vocals, sa mga silent viewers ko po. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. And sa mga viewers ko po dyan na hindi pa nakasubscribe, sana po mag-subscribe na kayo. And then hit nyo lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. So muli, ito ang inyong ka-vocals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at higit sa lahat ay kumilos sa siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!